Pasintabi po, sensitibo ang mga video na susunod naming ibabalita. Isang pugot na bangkay ng batang lalaki natagpuan sa Tabogon, Cebu. Ayon sa pulisya, January 9 nang i-report sa kanilang tanggapan ang pagkawala ng 6 na taong gulang na batang lalaki. Natagpuan ng isang araw ang bangkay ng bata na nasa state of decomposition na. Kahit walang ulo, positibo itong kinilala ng ama ng biktima dahil sa suot na damit. Hindi kalayuan sa bangkay ng bata, nakita rin ang isang bungo. Nasa punerarya na ang bangkay ng bata at ang bungo para sa autopsy. Ngayong araw na po epektibo ang ban sa TikTok sa Amerika. Pero sa bisperas pa lang, inaccessible na ito dahil kusa nang nag-shutdown. Ang ilang mga Pinoy sa Amerika nanghihinayang lalo't nakatutulong daw sa kanila ang app. Nakatutok si Danating Kungko. Error message na ang lumalabas sa TikTok sa Amerika. Nakasaad na hindi na muna ito maaaring gamitin sa ngayon. Kusa na silang nag-shutdown sa Amerika ilang oras bago maging epektibo ang TikTok ban doon ngayong January 19. Tumanggi kasi ang may-ari nitong Chinese company na ByteDance na sundin ang batas para ibenta ang TikTok sa isang American firm. Wala na ang TikTok sa mga app store doon at offline na rin ang iba pang apps ng ByteDance tulad ng CapCut. Pero stay tuned lang daw dahil nagsabi raw si incoming US President Donald Trump na bukas daw siya sa isang solusyon para maibalik ang TikTok kapag umupo na siya sa pwesto. Naunang sinabi ni Trump na posibleng bigyan niya ng 90-day reprieve ang TikTok. Bukas pa, January 20, ang inauguration day ni Trump. Pero dahil walang desisyon mula kay incumbent US President Joe Biden na i-delay ang desisyon na i-ban ang TikTok sa Amerika, natuloy ito ngayong araw. Malaking panghihinayang yan para sa ilan nating mga kababayan sa Amerika na sabing malaking tulong daw ang TikTok sa kanilang pag-aaral. Ang magkapatid na sina Zaira at Zyler Lanik sa Bakersfield, California, nagulat na hindi na nila magamit ang TikTok gabi pa lang ng January 18. Bigla po siyang nag-stop. January 18 pa lang po and 9 o'clock pa lang po. So, parang ang labo po nung nangyari kasi sabi po nila January 19. Malaking bagay raw ang TikTok sa kanilang pag-aaral pero paano ngayong wala munang TikTok sa kanila? I don't know what to do or something I don't know like if I need to know about the American Revolution or something, I try searching it up on social medias, and it helps me to learn, and it helps me to learn different things. Wala naman po kasi ako nakikitang parang harm sa TikTok. Mas marami po akong nakikitang harms dito sa Amerika na pwede nilang i-ban instead of TikTok. Kasi yung TikTok po parang news din po siya. It's good for you. Ang improv artist na si Arin Cristobal, pinost din sa Instagram na dahil US-based ang TikTok niya, kahit nandito siya sa Pilipinas, hindi niya rin ito mabuksan. Dito sa Pilipinas, may inihaing panukalang batas noong 1 taon sa Kamara para i-ban sa bansa ang mga tinawag na Foreign Adversary Controlled App, kasama ang TikTok. Noong 2023 naman, sinimulan ding imbestigahan ng National Security Council ang TikTok para malaman kung may kaso ito ng data breach tulad ng naging meet siya ng pagka-ban nito sa Amerika. Pero sa ngayon, ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, posibleng sa susunod na mga linggo makakapagbigay ng anunsyo ang ahensya hinggil dito. Para sa GMA Integrated News, Danating Kungko, nakatutok 24 oras.